Mga ka-A-to-Z, may nanalo na. Idineklara na ngang panalo ngayong 2025 midterm polls ang ilang mga kandidato sa kani-kanilang local government units. Nanalo si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang alkalde ng Davao City. Sa kabila ito ng kasong kinakaharap na crimes against humanity sa International Criminal Court habang nakadetain sa The Hague, Netherlands. Pero paano nga ba siya mauupo? Alamin sa balitang A-to-Z ni Ian Maghanoy. Formal nang ipinroklamang alkalde ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod yan ng nalikom niyang landslide vote na humigit sa 650,000 na boto laban sa humamong si dating Civil Service Commission Chief Carlo Nograles na nakalikom lamang ng 80,000 votes. Nanalo rin ang anak niyang si Davao City incumbent Mayor Baste Duterte na nakakuha naman ng humigit 640,000 votes na tumatakbo bilang bise. Nagpasalamat naman si Vice President Sara Duterte sa mga sumuporta sa kanilang kandidatura kahit na nakadetine ang kanyang ama sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Pero ang tanong ngayon, paanong mauupo si Duterte bilang alkalde kung nasa kustodiya siya ng isang foreign tribunal dahil sa kanyang kaso? Ayon sa Commission on Elections, kakailanganing umaksyon ng Department of the Interior and Local Government kaugnay sa sinong dapat na maupong officer in charge ng Davao City. Perhaps the most that they could do is to install caretakers. Lagi naman pong ganun. Bakit po kinikilala yung power ng DILG sa ganyan? Kasi bawal pong vacuum sa government. Hindi po pwedeng walang nagpe-perform ng function. Sa kabisera naman ng Pilipinas, naungusan ni former Manila City Mayor Isko Moreno ang kanyang mga kalaban matapos makakuha ng lagpas kalahating milyong boto laban kay Manila City incumbent Mayor Honey Lacuna na nakakuha lamang ng 190,000 votes. Nakakagulat na overwhelming siya, but we appreciate it. Sa Caloocan City, nadepensahan at muli na namang naipanalo ni incumbent Caloocan City Mayor Along Malapitan ang posisyon bilang alkalde laban kay former Senator Antonio Trillanes IV. From the very start, alam ko mananalo ko sa laban na ito dahil may trabaho ko eh. Hindi na palang work tungkulin ko bilang mayor. At mas alam ko yung tirahin na Caloocan kaysa sa kanya. Sa Naga City, nanalo naman bilang kauna-unahang babaeng alkalde ng lungsod si former Vice President Attorney Leni Robredo ng Liberal Party na nakakuha ng landslide vote na 83,000 votes laban kay Toots De Quiros na nakakuha lamang ng 6,000 votes. Sa isang social media post, nagpasalamat si Robredo sa suportang natanggap sa lungsod na dating pinaglingkuran ng yumaong asawa nitong si Jess Robredo. Nagpasalamat rin sa suporta ng Naga City si Robredo para sa suporta ng lungsod sa mga kaalyado niyang si former Senator Bam Aquino na pumangalawa sa Senate race at kay Akbayan Party First nominee Attorney Chel Diokno na nanguna naman sa party list race. Sa Pasig City, ipinroklama na rin bilang alkalde ng lungsod ang re-electionistang si incumbent Mayor Vico Soto. Nakakuha ng landslide win si Soto sa 345,000 votes laban sa negosyanteng si Sara Diskaya na nakakuha lamang ng 29,000 votes. Muli na namang naipanalo ni Omi Rivera Jr. ang mayoral race ng San Mateo Rizal LGU mula sa nalikom na 59,000 votes laban sa incumbent councilor na si Denzel Diaz na nakakuha lamang ng 28,000 votes. Sa kabila ng suspensyong ipinataw ng ombudsman kay Rivera, bunsod ng pagkakasangkot sa ilegal na pagtatambak ng lupa sa isang creek sa barangay Gitnang Bayan 1. They have 5 days to remove their campaign materials and that includes also those in social media. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.